Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Meisha Ame from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng May 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-like, sa mga nag-comment, sa mga nag-hypes yan ng aking video. Maraming salamat. Sa mga nagpa-personal reading, kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin all the details para sa personal reading is in description below. Tingnan natin. General reading tayo, Aris, ha. Energy reading. Tingnan natin ang iyong second half. Uy, naku po, may ano ka, parot. Ayun lang. Okay, Aris. Family wishes come true. Merong mga family wishes ka na hinihiling na maaring matupad. Yun ang nakita ko sa'yo. Pero nandito rin si temptation will test you. Ingat ka lang sa mga tukso. Mahilig ka ba sa apple? Ingat ka sa mga tukso, sa mga pagsisinungaling, sa pang-aakit. Yan. Tukso-akit yun, di ba? Mga ganyan, no? Sa mga mabubulaklak ang salita, ingat ka. Kung nakita sa'yo. Siguro when it comes dito sa, kung titingnan ko ito, when it comes to a relationship, medyo hindi good term, no? Sa nakita ko si ahas to. Pwedeng may tao, nakapamilya mo na hindi kayo good term, or kung magka-relasyon kayo, nandun yung point na either may third-party relationship, or may pang-aakit, o pangliling lang, pangdaraya. No, pwedeng nahandoon sa point na iyon. Kung sa aspeto ng buhay mo, kung sa trabaho naman, ganun din. May mga tao na sa paligid mo na nagpapanggap na kumbaga, okay sila sa'yo, pero hindi. No, kasi ahas yan. Tamo may pangil siya, di ba? Yon ang nakikita ko dito. Kung titignan ko dito, no, medyo may blockage ano, with comes sa mga pangarap sa buhay. Sabihin, nagkakaroon ng blockage or magkakaroon ng blockage sa iba sa inyo. And now also the elephant. A journey either physical or mental will leave you wiser at the end. May mga, well, ganoon naman talaga, no, mga Aris, ang dami niyo pagdadaanan na hirap talaga. As in, pero kahit na may mga pinagdadaanan kayong hirap, alam mo yun, yung nakakasurvive kayo eh. Yun ang pinakamaganda naman sa Aris. Survivor naman kasi talaga kayo, no? Well, sa haba-haba man din ng panahon, yun yung makakatulong sa'yo para mas maging more and wiser at the end. You will be strong, kumbaga na, doon sa point na yun, ano, sa nakikita ko sa'yo. Mag-ingat na lang kayo when it comes to your hand. Ang nakikita ko dito is pwedeng maipit ka, masugatan ka, matusok ka, mahiwa ka, wag naman sana maputol, di ba? O huwag naman sana makagat ang ahas. Baka makakita kayo ng ahas or may ahas sa paligid nyo. Alam niyo na yun. Totoong ahas man siya or or ahas na nakakausap nyo. Yan, nandun din yung point na baka makakita kayo ng elephant. Yun, mag-ikat kayo sa hand, no? O kaya baka biglang duruin ka o tapikin ka. Huwag ka naman sanang sampalin. Huwag ka naman sanang bugbugin, di ba? Pero mag kayo when it comes to your hand. And syempre, may tao na hihingi ng help, assistance, or guidance. Either ikaw ito or someone hihingi sa'yo, no? Nandun sa point na yon. May helping hand or may support ako na nakikita. Victory in some endeavor, maring related ka sa same Aries mo, kasi also di sa Aries, ikaw yan, and baka related ka rin sa same fire sign mo. Aries, actually, no? When it's come dito, is merong situation na tama. Kasi ito daan yan eh. Sabihin, may mga victory, no? Na magaganap o mangyayari sa'yo. Congrats! And someone will gossip about all your secret. Ay, nako, sino to? Merong chismoso o chismosa, kaya medyo wag ka na lang magkwento-kwento sa iba sa inyo, or meron din kasi no, kasi we come sa ahas din kasi, alam mo yung, halimbawa secret to your family o kaya secret mo na, alam mo yung mga minsan gawa-gawa lang din, di ba? Hindi natin masasabi, pero wag ka na lang din magkwento na kung ano-ano sa, mas maganda kasi yung quiet ka lang, no? Yan, may nag-gossip sa'yo, or may mga nagsasabi ng iyong mga lihim. Financial gain usually coming from something you did in the past.
Ibig sabihin is, there's a victory and may mga gain ng financial mo. Halimbawa, in the past, is ang dami mong overtime, panggabi ka, o kaya naman ang dami mong pinasok maybe, and then this time you will receive it by this second half, di ba? Mas magiging maganda yung finances mo. Sa nakita ko dito, or kaya may mga ginawa ka in the past na may ipapadala sa universe dahil yung tao na yun is natulungan mo maybe, no? And then, yun yung ano mo, reward mo kumbaga, no? Na ipapadala sa'yo, baka may taong ipapadala sa'yo to give yung para magkaroon ka ng financial gain. Pwedeng na doon sa point na yon. And protection from a powerful friend. May mga aso ba kayo, ibon? Sa iba sa inyo is, ibig sabihin is may tao na you want to protect. Kung titingnan ko, kung ikaw tayo, may tao na gusto mo protektan. Either kapamilya mo, asawa mo, karelasyon mo, anak mo, kapatid mo, kung sino man yan. Or sa iba naman sa inyo is may tao na very loyal sa'yo. Or nandun yung loyalty, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Ang dami mong hayop, ano? When it comes sa friends kasi hindi lang siya as a friend, di ba? Pwede siyang kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, anak mo, yan. No, kung sino man yan. Pero sa nakita ko dito, we have the parrot din. Mag-ingat ka na lang din, no? Karelasyon man yan or hindi, ibig sabihin, nagloloyal-loyalan. Peke. Ibig sabihin, poker face, no? Kaya mag-ingat ka na lang sa mga nakakasalumuha mo o sa kakasalamuhain mo na mga tao. Birth or conception of a child or enterprises. So, iba dito, this is an idea, no? Ako nakikita siguro sa when it comes to idea, when it comes to connected sa trabaho mo or kaya connected sa iyong finances. Sa iba sa inyo, siguro handun yung point na may mga gusto niyo naman business, may mga enterprises situation, baka nag-iisip o nagkakaroon ng mga pag-uusap related doon. Sa iba sa inyo is yung child, ano, either may mga buntis, mabubuntis, mga anak, pwedeng nahan doon sa point na yon. Pwede rin kung may mga alaga kayong hayop, pwedeng nahan doon yung point na yun, no? Also, the crib kasi is the revert situation din. Ako na nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na kailangan mong magkaroon ng revert or kailangan mong i-let go or kailangan mong isaayos or i-renewal. Nandun yung point na yun. Also, this is a new idea situation, ano, sa iba sa inyo. Ibig sabihin, there's a new idea para magkaroon ng financial gain or handun yung pagtahak ng direction, no, sa iba sa inyo. Pero tingnan pa rin natin. Indecisiveness, hindi Bisaya. Allowing your life to rumble endlessly. Meron, alam mo pala kung nababasa sa iyo yan, Aris, alam mo yung buhay mo, always same pattern. May mga sitwasyon na nangyari na noon na muling mangyayari muli ngayon. Or paulit-ulit na mangyayari, no? Sa iba sa inyo. Kaya handito rin si Crib. You need to be loyal. You need to be commit when it comes to a victory to start a new beginning into your life. Ibig sabihin. Diba? Kung may mga sitwasyon in the past na hindi mo na umpisahan o hindi mo na isaayos, ibig sabihin, this is the time na magkaroon ka ng movement or take it action. Kung hindi mo magagawa yon, same pattern ito. Kailangan mo maging loyal or mag-commit or mag-focus or bigay talaga yung effort and hard work mo dun sa situation when it comes to a crib. No? Pero nasa sa'yo yun. Nasa sa'yo yun. Pero dito when it comes to a parrot, may mga tao na either, kasi may ahas tayo, di ba? Either mga nagbubuyo pero masama ang intention pagdating sa'yo. Halimbawa, nagsasalita sila ng mga hindi magagandang salita o kaya payo. Tandaan mo palagi, ikaw lang ang makakapag-desisyon ng sarili mo. Walang ibang tao na makakatulong sa'yo kasi at the end, ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang final decision ng situation. Wala kang pwedeng sisihin, kundi yung sarili mo. Tatandaan mo palagi yun na kasi ikaw yung nagdesisyon nun. Kahit na sinabi kasi nito, pinayo kasi nito, sabi niya kasi ganun daw, mas good daw yun, ikaw pa rin ang magdidesisyon nun. No? Okay lang na mag-receive ka ng mga advice with comes sa ibang tao, pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Tatandaan mo palagi yun. Okay? Kasi ito hindi to maganda. Tsaka yan, di ba nandiyan si ahas? Yung sabihin, di ba magagandang mabulaklak na salita, pero may bad intention.
Ibig sabihin, di ba? Andun din yung point na may mga tao kang makikilala bago. Or may taong makikilalang bago. Lagyan natin dyan si ano. Tingnan natin ang iyong energy. Ay, si elephant. O, tama dito si elephant. Oh. Diba dito si ano, elephant? Ito pala. Ito. Lagyan natin si elephant dyan. Ikaw yan. Diba? Your energy. Energy po niya. Teka lang. Nagbabaliktad kasi, no? Energy po niya. Okay. Uy, ano ka, oh? Okay. When it comes sa yung energy, yung energy mo ngayon, nandun yung situation na medyo parang may mga burden situation sa ibang aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng connected sa pera mo, pwede sa mga taong mahalaga sa'yo. Or hindi nakakaramdam ka ng mga painful situation, ano, you're feeling burden, or you're feeling stress, or you're feeling struggle, no, pwedeng nahandoon sa point na yon. O kaya naman is pwedeng sa trabaho mo, medyo baka nagkakaroon ng struggle, nagkakaroon ng problema, o kaya handun yung point na may mga bagay o sitwasyon ka na naumpisahan, na gusto mong tapusin, may mga manifestation ako na nakikita sa iba sa inyo na doon. You try to make it balance any situation into your life. Na doon ka sa point ng buhay mo na may binabalancing ang sitwasyon. Na doon sa point na yon. Na doon din yung point na sa iba sa inyo is parang nagtitiis at nagtitimpi ka sa isang sitwasyon into your life. Hindi ko alam in what way na parang parang sa iba kasi dito gusto mo lang ng okay, kapayapaan, kalmado, gusto mo ng pagkakaisa, parang nado sa point na yon. Yun nakikita ko sa yung energy this time. May mga konting pinoproblema lang naman, no? Pagdating dito sa iyong situation. Kasi handun yung manifestation mo. So, nakita ko. Parang you want to take your responsibility para maging stable yung situation. Parang nandun sa point na yun. Tingnan natin ang parating kay Aries. Baka may mga mararamdaman kang pananakit, no? Pwedeng mananakit yung kalamnan mo, buto-buto mo, kasukasuan mo, mga ganyan. May pain ako nakita. May mga bagay o sitwasyon ka kasi din sa iba sa inyo na you want to give your hard work, parang nandun sa point na yun. Parating. Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa muntik pa mahulog yung barahan mo. Parating sa iyo, Aries. Dito sa situation mo, andito yung situation na may nakikita ko na tao na disloyal. Or pwede rin na may tao kang nakakausap o nakakasalamuha na kala mo mabait, pero kung titingnan ko dito is disloyal siya. Pero sana wag ikaw ito, ha. Nandun din yung point na parang merong kang sitwasyon na nawawalan ka ng pag-asa. Nandun sa point na yun, ano, may naiisip ka na parang nawawalan ka ng pag-asa, nagkakaroon ka ng konting frustration, yun, meron ka sitwasyon na you still holding, parang hindi mo siya kayang i-let go or hindi mo pa siya kayang pakawalan. Nandun sa point na yun. Meron din ako nakikita na achievement, goal sa buhay mo, no? Hindi siya ganun kalaki, pero you will achieve something. Yun na nakita. Pero, at least, di ba, you have an achievement.
Yan, meron kang achievement, ako nakikita sa'yo. And celebration, may mga getting together, either family unity, reunion, close relationship, may mga having fun, happiness, enjoyment. May mga surprise parties and events. Ako na nakikita sa iba sa inyo coming home to no? Halimbawa, uwi ka sa kalapit baryo mo, uwi ka sa Pilipinas, uwi ka sa probinsya, may uuwian o may pag-uwi no, na situation. Ikaw o someone who's connected sa'yo, yan na nakikita ko. Yung iba dito is sa traveling, malayo man o malapit dyan. And then, ang nakikita ko rin dito is may mga union. May mga union, may mga pag-uusap or may taong naghihintay, tutok. No, yun ang nakikita ko dito. Kasi may paghihintay. Pwedeng ikaw or someone, ganyan. Andito rin yung point na meron akong nakikita na parang pag-iwas. Hindi ko lang alam kung ikaw yung umiiwas o dumidistansya ka or someone who's connected sa iyo is may pag-iwas o dumidistansya or may tao na tumalikod. No, yun na nakita ko dito eh. Yun, andun din yung point na ang sabi dito is meron ka daw pinaprogress or may ipaprogress ka or may ina-analyze, parang ganun, na parang gusto mong itry. Siguro yung iba dito, magta-try ka ng new path, parang nando sa point na yon or may mga itatry ka na new things kasi andito rin di ba si Crib, pwedeng nandun sa point na iyon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Iba sa inyo may mga baka busy rin kayo, may mga multiple tasks, may mga multiple priorities daw kayo na gagawin sa iba sa inyo, no? And then also, ang nakikita ko rin sa iyo is may pag-isolate, ano? Para magkakaroon ka ng pag-isolate related to your stability, family, or pwede sa mga bahay, lupa, ano tawag dito? Mga inheritance, ganyan. May nakikita ako, hindi ko alam kung magpapagawa ka ng bahay, bibili ka ng bahay, nagbebenta ka ba ng bahay, magpaparenovate ka ba ng bahay, o lilipat ka ng bahay. Basta may bahay din ako na nakikita sa iba. Sa inyo, sa nakikita ko dito, pwede may mga pag-uusapan kayo related to a bahay, pwedeng nandun sa point na yun. Or sa iba naman is pwedeng nandun yung point na may mga wedding situation eh. Hindi ko alam kung a-attend ka ba ng wedding, o meron bang ikakasal, o may mga pag-uusapan kayo related to a wedding, mga ganyan, no? O sa mga related to a family connection. Yon ang nakikita ko sa iba. Tingnan natin. Something missing, ano, pagdating sa iyo. May mga ano, no? May mga, ingatan mo yung sarili mo ha. Iba kasi dito medyo makakaramdam ata kayo or makakaramdam na mga depression, ano, pwede sa trabaho, pwede sa karelasyon, or nando yung point na may mga negative thought o nakakaisip ko ng negative thought o kaya is may mga sitwasyon na makapagpapalet down sa'yo. Parang, parang ganun. Ano ba tawag doon? Basta ganun. May mga ganun sitwasyon. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Aries second half. Okay. Parang ang dami mong iniisip dito. Okay ka lang ba? Okay, dapat mong iwasan, syempre dapat mong iwasan sa sarili mo siguro yung hindi ka magplano ng maigi. Iwasan mo yung pabigla-bigla ka, yung hindi mo talaga pinag-isipan, yung mga bagay o sitwasyon. Iwasan mo din, mag-ingat ka rin sa mga salita mo, sa mga desisyon mo, sa mga actions mo, ganyan. And wag mo nga madaliin yung lahat, no? Nado yung point na yun. Iwasan mo, syempre yung mga tao na nagagamitin ka lang o halimbawa ikaw, manggagamit ka ng tao, iwasan mo yon. O kaya mga taong gagamitin ka, iwasan mo yon. Yun. O yung mga bagay na hindi mo mahanap yung peace of mind mo sa sarili mo, yun, iwasan mo rin na yung mga bullying, mga conflict, yung pakikipagtalo, pakikipag-compete, iwasan mo na lang.
Yan, yung iwasan mo yung mga pwede mo ikalungkot, ganyan, ika-loss of thought mo, iwasan mo yun. Kumbaga, wag mo nang, sana wag nang humantong pa doon kasi siyempre pag humantong ka na doon tapos saka mo pa lang siya re-resolbahan, depression na nga talaga yun, di ba? Nandun yung point na yun. Basta, you need to think very carefully sa iba sa inyo. Iwasan mo yung mga tao na masakit magsalita, mga bastos, o kaya kung ikaw medyo ingat ka, di ba? Sabi ko, ingat ka rin sa salita mo. Yan, kung may mga bisyo kayo, iwasan nyo. Hindi ko alam kung anong bisyo nyo. Kung meron man, iwasan nyo. And then also, yung bahala na situation, yung pwedeng mga ika-burnout mo at pwedeng mga ika-unfocus mo na situation, ano, yun. Kumbaga, nahandun din yung point of, siguro may mga situation of need to change, saka need to let go. If you want, kasi handito si Magician. Alam mo, iba sa inyo. May nag-o-offer pala sa inyo, no? Ba dito may offering ako nakikita sa'yo? As in, there's a new offering or may new offer ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam po saang aspeto ng buhay, pero may bago. Pwedeng love life, pwedeng opportunity. Ganyan. Pwede rin na may magbibigay sa'yo ng something, mga gift, no? O kaya is mga luxury goods. Wow, saan ka? Sabi ganito, diba? O kaya baka may bibiling ka. Baka may pinag-iisipan ka na gusto mong bilhin, gusto mong gumastos na doon. Tingnan natin yung ano mo, ha? Love. Kamusta po ang love ni Aries, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya? Aries in love. Energy reading tayo, ha? Vice versa. Family. Love po ni Aries. Iba sa inyo, family related to. Okay. Okay, kung single ka. Okay. Okay, kung single ka, ang nakikita ko sa'yo dito, yes, meron. Meron akong nakikita sa'yo. Either nakakausap mo na to, no? Isa, dalawa. Yun ang nakikita ko dito. Pero dito sa situation mo, meron kang hindi nakikita. May hindi ka mapapansin. Pero may stress eh. Sana mapag-isipan mo maigi, no? Yung the right person mo. Kasi, pwedeng may kalabasan dito ng stressful. Kumbaga, you need to open your eyes din pagdating sa connection, no? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong taon na ito, o nagkaroon ng paghiwalay, you value this connection, yun nga lang, dun yung vice versa tayo, pag iwan sa ere, naging patient naman yung isa, pero, alam mo yung point na parang, napagod na rin kasi yung isa when it comes to this connection. Napapagod na siya umintindi, maging patient, mag-forgive at maging understanding. No, nandun yung point na iyon. Pero ang nakikita ko kasi dito is either kahit na nagkahiwalay kayo, na ikaw pa rin yung nagiging topic nung mga kasama niya or mga nakakausap niya, nagiging topic ka na pag-uusapan ka pa rin niya. Andun sa situation na ang nakikita ko kasi dito is, naiisip ka niya, gusto pa rin naman niya ikaw kausapin, kasi with the Ten of Cups, gusto pa rin naman niya yon. Kaso, ang nakikita ko sa kanya, hindi niya alam paano. No? Medyo, nagdadalawang isip kasi siya dito, or nandun yung point na either ni-reject mo siya, o kaya ini-ignore mo siya, or vice versa. Pwedeng nandun sa point na yun, hindi niya alam kung tatawagan ka niya, iti-text ka niya, pwedeng nandun sa point na yun, no? Yun nakita ko. Pero, ang nakikita ko dito is, forgiveness ang ano, pero handun yung lungkot, handun yung sadness na hanggang ngayon siguro dito sa nakikita ko is hindi
hindi niya ma-accept yung nangyari. Yun, hindi pa niya totally accept yung naganap o nangyari, no? Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is may third party relationship. Kung may third party relationship, wala sa sayo na to no? Kumbaga doon na lang din yung point na kung ilalat mo siya or hindi. Well, aware ka naman sa nakita ko naman dito. Well, nasa sayo na to. You need to decide. Kung hindi naman, ang nakikita ko kasi dito is, isa sa inyo parang nag-i-enjoy na rin naman din. Or nagkakaroon ng enjoyment sa life, no? Pwedeng na doon sa point na yun. Pero yung may mga time na, syempre, malungkot talaga, no? Sa may mga third party. Pero it's up to you na to. Kailangan mo rin mag-awake. Yun. Iba sa inyo LDR, ano? Or nandun yung space. Kung kayo naman is walang third party relationship, meron kayo mga pinagdadaanan no? Na situation in life. Or may pagdadaanan kayo. Either yung isa sa inyo or both of you, may mga pagdadaanan daw kayo na problema or may mga lungkot ako na nakikita sa iba sa inyo. Yung iba dito, no, parang may mga kasalan situation or pwedeng mapag-uusapan, mga ganyan. Pero ang may malulungkot or may mga financial problem or problema sa trabaho, sa side mo or sa side niya. May ganun ako nakikita. Yun nakikita ko dito. Pero kung titingnan ko to, sa mga walang third party relationship, merong isa sa inyo may hindi sinasabi sa kapartner. Meron. Siguro, hindi ko alam kung siguro hindi na importante, pero merong hindi sinasabi. Yun na nakikita ko Ikaw or siya? Tingnan natin ang iyong man. O kaya naman siguro mas kailangan mo pang buksan yung iyong mga mata. Mga ganun siguro. Sa iba, ganun. Money. Maani ang trabaho to Okay, when it comes sa money mo, sa money o trabaho mo, Aris, ang nakikita ko kasi sa'yo dito is, you put your effort naman, kahit papaano, no? Kahit papaano naman talaga magkakaroon ng recovery when it comes to your money dito sa situation. Pero, ang nakikita ko kasi dito is may tao na nagsisinungaling when it comes to a money or trabaho. May pagsisinungaling. Siguro naman, alam mo na yun. Diba? Sana naman hindi ikaw to, diba? Pero nagkakaroon ng pagsisinungaling or nandun yung point na nagkakaroon ng panglilinglang o pandaraya, no? Nandun yung point. Kaya you need to trust your intuition. Then, dito, sa situation mo, yan. Ang nakikita ko rin dito is may tao na magkakaroon ng parang magsishare siya ng problema or ikaw yung magsishare ng problema, parang nandun sa point na yun. Pwede yung katrabaho mo, mag-share siya ng problema, or ikaw mag-share ka ng problema. Vice versa. May mga problem situation ako na nakita. Pwede din kasi na sa trabaho mo, di ba, may mga nagsisinungaling, di ba? O kaya may mga nagko-control, o nandun yung point na sana hindi talaga ikaw to, o kaya may mga situation na baka alam mo naman, pero dermatology ka lang. Di ba? Kasi may mga ganun, di ba? Parang kasi wala naman talagang totoong tapat na company. Alam mo yun? Ano na yan kadikit na ng buhay. Alam mo yun, nando sa point. Or kung may mga sitwasyon naman na hihingi sa'yo ng suporta or tulong, pero nasa sa'yo pa rin naman to. Pero dito sa sitwasyon mo, may magsisinungaling. May pagsisinungaling. Pwede mag-add ako mag-add ako May nakikita ko dito na a person na very judgmental or may pagja-judge, meron pang lilinglang pandaraya, may tao na medyo harsh yung kanyang salita,
o sana hindi ikaw ito. May tao na nag-iisip ng hindi maganda pagdating sa'yo. May tao may tao kasing cold din ako na nakikita. Kung ikaw to or someone. Tapos may tao rin na gumagawa ng chismis or gumagawa ng hindi totoong chismis. Mga evil gossip, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo, no? And then also, may pagkaano, hindi ko alam po ikaw, pero may tao na maiinis or mayaya mo. May tao rin na very manipulative, hindi ko alam kung sa trabaho mo siya or sa ano yan, ganun ang nakita ko. May ganun. Well, nasa yun na yan. Alam ko naman na kilala mo kung sino yan. Kaya lumalabas dito sila ahas, diba? Tsaka sila parot. Meron dito nga over judgmental, kumbaga. Parang, hindi ko alam kung sino yung sinisiraan niya. Maybe ikaw or someone who's connected sa'yo, parang nando sa point. Ingat ka na lang, ha? Sana hindi ikaw to. Yun. May reconciliation, no? Magkakaroon na reconciliation o may tao na gusto ng reconciliation. Gusto ng forgiveness, gusto ng healing, or gusto nang i-release yung pain na nararamdaman niya. May taong ganun. Arigato namaste, God bless.